mag-iingat ka sa sagot. Kahit anong paliwanag mo, may dahilan pa rin siyang hawak. At kapag sinabi niyang sige, ikaw na ang tama, alam mong hindi pa tapos ang laban. Umuwi ako isang gabi, pagod galing trabaho. Pagbukas ko ng pinto, tahimik ang bahay namin. Tinanong ko siya, love, bakit parang tahimik? Sagot niya sa akin, wala. Ayun na, kapag wala ang sagot, mayroong malaking problema. Sabi ko, sigurado ka bang wala? Sabi niya, oo, wala. Sabi ko, bakit parang galit ka? Sabi niya, hindi ako galit. Sabi ko, bakit iba ang tingin mo? Sabi niya, wala nga. Kaya tumahimik na lang ako dahil ayokong maging headline bukas. Kahit may ebidensya, kahit may screenshot pa, kapag babae na ang nagsalita, parang may sariling korte at batas. Mga babae talaga, palaging tama. Kahit balitad ang kwento, may sagot pa rin sila. Kapag sinabi mong pero ikaw naman, ako, huwag nga, baka humaba pa ang usapan. Mga babae talaga, palaging tama. Pag nakipagtalo ka, siguradong ikaw ang talo. Kaya kung gusto mong tahimik ang gabi, sabihin mo na lang, oh love, tama ka. Isang araw naman nag-shopping kami. Sabi niya saglit lang may bibilhin ako. Makalipas ang isang oras, may dalawang bag na siyang dala. Sabi ko, akala ko isang bagay lang. Sagot niya, oo, isang bagay lang naman. Tumingin ako sa mga bag, parang hindi tugma ang matematika. Sabi ko, mahal, kailangan ba talaga lahat yan? Sagot niya, oo, bakit? Dahil kailangan ko. Pero meron ka na niyan, hindi pareho yan. Anong pinagkaiba? Hindi mo maiintindihan. Ayun na naman, kapag sinabi niyang hindi mo maiintindihan, tapos na ang hearing. Mga babae talaga, palaging tama. Kahit mahaba ang paliwanag, panalo pa rin sila. Kapag sinabi mong hindi naman ganon, mas lalong hahaba ang diskusyon. Mga babae talaga, palaging tama. May sagot sa bawat tanong na iyong ibabato. Kaya daripada magpuyat sa pakikipagtalo. Oo love, tama ka. Ang pinakamadaling solusyon. Hindi naman ibig sabihin na mahina tayo. Minsan marunong lang tayong umiwas sa gulo. Dahil kapag nagsimula ang debate sa bahay, baka umabot pa hanggang madaling araw. Kaya natuto na akong pumili ng salita. Hindi lahat ng naiisip dapat sabihin agad. Kapag tinanong niya, bagay ba sa akin ang sagot ko? Sobrang bagay. Kapag sinabi niyang tumababa ako, hindi, gumanda ka lang lalo. Kapag tinanong, maganda ba ako? Pinakamaganda ka. At kapag sinabi niyang may problema ba tayo, sasagot ako ng mahinahon, wala, dahil mahal kita. Mga babae talaga, palaging tama. Kung minsan sila rin ang dahilan ng saya. Kahit makulit, kahit mainitin ng ulo, mahal pa rin natin dahil sila ang kasama natin sa mundo. Mga babae talaga, palaging tama. Kahit sa debate panalo sila sa umpisa, pero sa dulo ng lahat ng tawanan, sila pa rin ang gusto nating makasama habang buhay. Kaya sa lahat ng lalaking nakikinig, kapag
sabihin, oh, love. Kapag babae na ang galit, may isang sikreto ang mga lalaki. Huwag agad sumagot, huwag makipagtalo, at higit sa lahat, huwag sabihing kalma ka lang. Isang gabi, bigla siyang natahimik. Akala ko pagod lang siya. Tinanong ko, love, okay ka lang? Sagot niya, oo. Pero sa paraan ng pagsagot, alam kong may mali. Kaya tinanong ko ulit, may problema ba? Sagot niya, wala. Doon ako napaisip kung wala ba talaga ang ibig sabihin ay wala, o ibig sabihin ay alamin mo kung ano ang problema. Kapag siya galit, manahimik ka. Huwag mong dagdagan ang init ng problema. Kapag mataas ang boses, hinaan mo ang iyo. Dahil baka umabot ang gabi sa mahabang debate. Kapag siya galit, makinig ka muna. Huwag agad maghanap ng pananong sagot. Dahil sa relasyon, hindi mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga, hindi kayo tuluyang magkalayo. Minsan maliit lang ang dahilan, pero lumalaki kapag pinagtalunan. Isang maling salita, nagiging 10 tanong. Bakit mo ginawa? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo naisip? Bakit parang wala kang pakialam? At ako naman ay nakaupo, tahimik na nakikinig. Sa isip ko'y may sagot ako, pero pinili kong wag sabihin. Dahil natutunan ko na may tamang oras sa bawat paliwanag. Hindi lahat ng sagot kailangang sabihin sa gitna ng galit. Kapag siya galit, manahimik ka. Pero huwag mong isipin na talo ka na. Minsan ang katahimikan ay paggalang, at ang pakikinig ay paraan ng pagmamahal. Kapag siya galit, manahimik ka. Hintayin mong lumamig ang damdamin. Pagkatapos saka ninyo pag-usapan kung paano muling magiging maayos ang lahat. Kapag kumalma na ang gabi, saka ko siya lalapitan. Love, pwede na ba tayong mag-usap? At kapag sinabi niyang sige, doon na ako magsisimula. Hindi na ako sisigaw, hindi na rin ako manunumbat. Sasabihin ko kung ano ang nararamdaman, at pakikinggan ko rin ang kanyang panig. Dahil baka ang hinahanap lang niya ay isang taong makikinig. Hindi isang taong laging sasagot, hindi isang taong gustong manalo. Ang pagmamahal ay hindi puro kilig, hindi puro tawanan at masasayang araw. May tampuhan at may problema, pero pwedeng lampasan kung pareho kayong handa. Hindi kailangang maging perpekto, hindi kailangang walang pagkakamali. Basta kapag may problema, hindi agad bibitaw sa isa't isa. Kapag siya galit, manahimik ka. Pero pagkatapos, yakapin mo siya. Sabihin mong ayusin natin ito, at ipakitang mahalaga pa rin siya sa iyo. Kapag siya galit, manahimik ka. Pero wag mong hayaang lumayo ang puso niya.
ka munang matulog. Tanungin mo ng mahinahon, love, gusto mo bang pag-usapan natin? At sana, oo, ang sagot niya. Bakit kapag may problema, ako agad ang tinatawag? Kahit hindi ko alam ang nangyari, ako na naman ang may kasalanan. Pag-uwi ko galing trabaho, pagod na pagod ang katawan. Gusto ko sanang humiga, pero may tanong na naghihintay sa tahanan. Bakit ang tagal mong umuwi? Traffic kasi mahal. Bakit hindi ka nag-message? Walang signal. Bakit hindi ka naghanap ng signal? Ay nako, paano ko ba sasagutin yan? Sabi ko, wala naman akong ginawang masama. Sagot niya, hindi ko naman sinabing may ginawa ka. Pero bakit parang may hearing at ako ang nasa witness stand? Ikaw na naman ang may kasalanan, kahit wala ka namang ginawang dahilan. Ikaw na naman ang kailangang umintindi, kahit ikaw rin naman ay pagod at nasasaktan. Ikaw na naman ang unang mag-sorry, kahit hindi mo alam kung saan nagkamali. Pero kapag mahal mo talaga ang isang tao, minsan tatahimik ka na lang at yayakapin siya. Sabi niya, hindi ako galit, pero iba ang tono ng boses. Sabi niya, okay lang ako, pero halatang hindi naman. Tinanong ko, ano bang problema? Sagot niya, wala. Sigurado ka? Oo. Makalipas ang ilang minuto, biglang may lumabas na listahan. Naalala mo noong isang linggo, naalala mo noong isang buwan, naalala mo noong sinabi mo iyon. Parang may archive ang puso niya at nakabackup lahat ng kasalanan ko. Ikaw na naman ang may kasalanan, kahit ang simula ay maliit na bagay lamang. Isang simpleng tanong naging mahabang usapan, hanggang umabot na sa mga lumang nakaraan. Ikaw na naman ang kailangang umintindi, ikaw na naman ang kailangang magpaliwanag. Pero kapag mahal mo ang taong kasama mo, mas pipiliin mong ayusin kaysa tuluyang lumayo. Minsan naman sa pagpili ng pagkain, sabi niya, ikaw ang pumili. Pinili ko ang gusto ko, sabi niya, ayoko niyan. Sabi ko, ikaw na ang pumili. Sagot niya, bakit ako pa? Sabi ko, sabi mo ako ang bahala. Sagot niya, dapat alam mo kung ano gusto ko. Natawa na lang ako dahil hindi ko na alam ang sagot. Pero sa huli, sabay pa rin kaming kumain at nawala rin ang tampuhan. Hindi naman palaging ganito, minsan biro lang sa pag
may sequel.